6 pagkain na nakakasira ng kidney at 3 inumin na maaaring makatulong. Processed meat, kabilang ang mga produkto tulad ng bacon, hotdog, longganisa, at ham, ay karaniwang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng maraming tao, kabilang ang mga senior citizens. Gayunpaman, ipinapakita ng iba't ibang pag-aaral na ang madalas na pagkonsumo ng mga ganitong uri ng pagkain ay may negatibong epekto sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga taong may edad na. Ang pangunahing dahilan nito ay ang mataas na nilalaman ng sodium, phosphate additives, at nitrates na karaniwang ginagamit upang mapanatili ang lasa at shelf life ng mga produktong ito. Ayon sa isang observational cohort study na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, noong 2018 ang mataas na pagkonsumo ng processed meats ay may kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng chronic kidney disease (CKD). Partikular sa mga taong may kasamang hypertension o diabetes, dalawang pangunahing kondisyon na karaniwang nararanasan ng mga matatanda. Sa parehong pag-aaral, nakita na ang mga individual na kumakain ng processed meats ng regular ay may mas mataas na posibilidad na makaranas ng pagbaba sa glomerular filtration rate (GFR), isang pangunahing indikasyon ng pagbaba ng kidney function. Bukod sa sodium, ang phosphate additives na karaniwang ginagamit sa processed meats ay madaling nasisipsip ng katawan kumpara sa natural na phosphate na matatagpuan sa karaniwang pagkain. Ayon sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology 2012, ang sobrang phosphorus sa katawan ay maaaring magdulot ng vascular calcification at mas mabilis na paglala ng CKD. Mahalaga ring tandaan na habang ang mga kabataang may malusog na kidney ay maaaring makabawi mula sa mga epekto ng sobrang sodium at phosphate. Ang mga nakatatanda ay may mas mababang kapasidad ng filtrasyon, kaya mas mataas ang panganib ng akumulasyon ng mga sangkap na ito. Dagdag pa rito, ang mga nitrite at nitrate preservatives sa processed meats ay naiugnay rin sa oxidative stress at pamamaga sa loob ng katawan, na parehong mga salik sa pagkasira ng mga nephrons, ang functional units ng kidney. Ayon sa Toxins 2020, ang chronic exposure sa mga chemical na ito ay maaaring makaapekto sa renal tubular cells, na may mahalagang papel sa pagsala ng dugo at pag-regulate ng electrolytes. Sa konteksto ng pang-araw-araw na pagkain ng mga matatanda, mahalagang pansinin na kahit ang maliit ngunit regular na pagkonsumo ng processed meats ay maaring magtagal sa katawan at makaapekto sa kidney sa paglipas ng panahon. Ayon sa rekomendasyon ng World Health Organization (WHO), dapat bawasan ang intake ng processed meats at piliin ang mga sariwa o minimally processed na alternatibo, lalo na para sa mga individual na may kasaysayan ng alta presyon, diabetes, o may family history ng kidney disease. Sa kabuuan, ang processed meats ay hindi lamang isyu ng puso o kolesterol. Ito rin ay isang tahimik ngunit makapangyarihang panganib sa kalusugan ng bato, lalo na para sa mga senior citizens. Ang regular na pag-monitor sa sodium intake, pagbabasa ng nutrition labels, at pagbawas sa processed food consumption ay ilan lamang sa mga hakbang na maaaring makatulong upang mapanatili ang maayos na kidney function habang tumatanda. Ang mga instant food tulad ng noodles, ready-to-eat meals, at mga dilatang produkto ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na pagkain para sa maraming matatanda, lalo na sa mga may limitadong oras sa pagluluto o sa mga nakatira mag-isa. Gayunpaman, ang mga ganitong uri ng pagkain ay kilala sa kanilang mataas na sodium content, na isa sa mga pangunahing salik
sa paglala ng chronic kidney disease CKD sa mga senior citizens. Ayon sa Journal of the American Society of Nephrology 2014, ang labis na sodium intake ay may direktang epekto sa pagtaas ng blood pressure, na isang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney. Kapag mataas ang presyo ng dugo sa mahabang panahon, nasisira ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney, na humahantong sa pagbaba ng kakayahan nitong magsala ng dumi at sobrang tubig mula sa dugo. Sa mga taong may edad na, mas bumabagal ang natural na kakayahan ng bato. Kaya't mas malala ang epekto ng sobrang asin sa pagkain. Isang typical na serving ng instant noodles, halimbawa, ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 800 hanggang 1,200 kilogram ng sodium, halos kalahati o higit pa sa inirerekomendang daily limit ng sodium para sa mga matatanda na may high blood pressure, ayon sa American Heart Association AHA. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Hypertension noong 2017, natukoy na ang populasyon na may mataas na konsumo ng processed at instant food ay may mas mataas na insidente ng CKD kumpara sa mga taong kumakain ng whole, unprocessed foods. Bukod sa sodium, ang ilang canned goods ay naglalaman din ng phosphate-based preservatives at BPA bisphenol A sa lining ng lata. Ayon sa isang pagsusuri sa Environmental Health Perspectives 2013, ang BPA ay isang endocrine-disrupting compound na maaaring makaapekto sa metabolic processes at magdulot ng oxidative stress sa kidney tissue. Bagaman maaaring minimal ang exposure mula sa iisang lata, ang madalas na pagkonsumo nito ay maaaring magdulot ng akumulasyon sa katawan, isang kondisyon na lalong mapanganib sa mga may mahinang kidney function. Isang mahalagang aspeto na dapat ding bigyang pansin ay ang kakulangan ng nutritional value ng mga instant at canned foods. Karamihan sa mga ito ay kulang sa potassium, magnesium, at fiber, mga sangkap na mahalaga sa pag-regulate ng blood pressure at kidney function. Sa halip, binibigyan nito ang katawan ng labis na calories, trans fats, at chemical preservatives na hindi lamang nakasasama sa bato, kundi pati na rin sa puso at pancreas ng mga nakatatanda. Sa clinical guidelines na inilabas ng National Kidney Foundation noong 2020, binigyang diin ang kahalagahan ng dietary sodium restriction sa mga pasyenteng may early-stage kidney disease. Ang simpleng pagbabago sa pagkain tulad ng pag-iwas sa delata, instant noodles, at frozen ready meals ay maaring magpabagal sa progression ng kidney disease, lalo na kung sinabayan ng hydration at wastong lifestyle. Sa kabuuan, ang convenience na dulot ng instant food at canned goods ay may kapalit sa kalusugan, lalo na sa kidney ng mga senior citizens. Para sa mga taong lampas 60 taong gulang, ang mas maingat na pagbili, pagbabasa ng nutrition labels, at pagpili ng mas sariwa at mas natural na pagkain ay mga epektibong hakbang upang mapangalagaan ang bato at maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng sobrang sodium at preservatives. Ang paggamit ng artificial sweeteners bilang pamalit sa asukal ay naging karaniwan, lalo na sa mga matatanda na may diabetes o sinusubukang bawasan ang calorie intake. Sa unang tingin, maaring mukhang ligtas ang mga sugar substitute tulad ng aspartame, saccharin, at sucralose. Gayunpaman, dumarami ang ebidensya na nagpapakita ng posibleng masamang epekto ng labis na paggamit ng mga artificial sweeteners, partikular sa kalusugan ng kidney. Ayon sa isang prospective study na inilathala
sa Clinical Journal of the American Society of Nephrology CJASN noong 2009 at sinundan ng mga pag-update noong 2020 na tuklasan na ang madalas na pagkonsumo ng artificially sweetened beverages ay may ugnayan sa pagbaba ng estimated glomerular filtration rate (eGFR) sa mga kababaihang lampas 40 taong gulang. Ang eGFR ay isang mahalagang batayan ng kidney function at ang patuloy na pagbaba nito ay indikasyon ng chronic kidney disease (CKD). Sa mga senior citizens na natural ng may bahagyang pagbaba sa eGFR dahil sa edad, ang ganitong uri ng dietary exposure ay maaaring magpalala ng kondisyon. Ang sucralose, isang uri ng artificial sweetener na 600 beses na mas matamis kaysa sa asukal, ay ipinakita sa isang pag-aaral mula sa Journal of Toxicology and Environmental Health 2013 na maaaring magbago sa komposisyon ng gut microbiota at magdulot ng systemic inflammation. Ang ganitong uri ng inflammation ay may epekto sa kidney tissue at maaaring mag-trigger ng oxidative stress, na sa kalaunan ay humahantong sa pinsala sa mga nephron, ang pangunahing unit ng kidney na responsable sa pagsasala ng dugo. Bukod dito, ang ilang artificial sweeteners ay hindi ganap na natutunaw o na-metabolize sa katawan ng tao. Sa halip, lumalabas ang mga ito sa ihi sa hindi nagbagong anyo. Ayon sa Environmental Science and Pollution Research 2015, ang pagkakaroon ng mataas na konsentrasyon ng artificial sweeteners sa ihi ay indikasyon na ang kidney ay kailangang dumaan sa dagdag na proseso ng pagsasala, isang bagay na maaaring magpabigat sa trabaho nito, lalo na kung may umiiral ng renal impairment. Sa aspeto ng kalusugan ng mga senior, mahalagang isaalang-alang na ang kidney function ay unti-unting bumababa simula sa edad 40 at mas lalong bumabagal pagdating ng edad 60 pataas. Ang regular na pagkonsumo ng artificially sweetened products, hindi lamang sa soft drinks, kundi pati na rin sa sugar-free yogurts, candies, chewing gums, at dietary supplements, ay maaaring mag-ambag sa akumulasyon ng stress sa mga organ na responsable sa pag-detoxify ng katawan. Hindi rin dapat balewalain ang epekto ng mga artificial sweeteners sa insulin sensitivity. Ayon sa isang review mula sa Nature 2014, ang ilang sweeteners ay may potensyal na magpabago sa glucose metabolism na hindi lamang nakaaapekto sa blood sugar control, kundi pati sa kidney. Dahil ang uncontrolled blood glucose ay isa sa pangunahing sanhi ng diabetic nephropathy, isang komplikasyon na karaniwang nararanasan ng mga diabetic seniors. Sa kabuuan, bagaman kinikilala ng ilang ahensya na generally recognized as safe GRAS ang artificial sweetener sa tamang dami, ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang regular at pangmatagalang pagkonsumo, lalo na sa matatanda, ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa bato. Sa halip na umasa sa matamis na panlasa mula sa kemikal na sangkap, mas mainam na isaalang-alang ang natural na alternatibo gaya ng stevia sa tamang dami o kontroladong paggamit ng prutas para sa tamis, na hindi nagbibigay ng sobrang load sa kidney. Ang pagsusuri sa nutrition labels, pagbawas sa artificially sweetened beverages, at pagtanaw sa mas natural na pagkain ay mga konkretong hakbang na makatutulong sa proteksyon ng bato ng mga senior citizens sa mahabang panahon. Ang barley water ay isang tradisyonal na inumin na matagal nang ginagamit sa iba't ibang kultura bilang natural na lunas sa ilang karamdaman. Kabilang na ang mga problema sa bato. Para sa mga senior citizens, ang regular na pag-inom ng barley water ay maaaring magbigay ng ilang benepisyo sa kidney function.
batay sa mga makabagong ebidensya mula sa larangan ng nutrisyon at nephrology. Ang Barley Hordeum vulgar ay isang whole grain na mayaman sa soluble fiber, magnesium, selenium, at antioxidants. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng barley water ay ang kakayahan nitong suportahan ang pag-regulate ng blood pressure at blood sugar, dalawang pangunahing risk factor para sa chronic kidney disease, CKD. Ayon sa isang systematic review na inilathala sa Journal of Translational Medicine 2018. Ang regular na pagkonsumo ng whole grains, kabilang ang barley, ay nauugnay sa mas mababang panganib ng CKD progression. Ito ay dahil sa epekto ng dietary fiber sa pagbawas ng systemic inflammation at oxidative stress, na parehong may papel sa pagkasira ng kidney cells. Bukod dito, ang barley water ay may natural na diuretic effect. Ibig sabihin, nakatutulong ito sa pag-stimulate ng pag-ihi at sa pagtanggal ng sobrang asin at tubig sa katawan. Sa mga senior citizens na may bahagyang fluid retention o mataas na sodium intake, ang ganitong epekto ay kapaki-pakinabang. Ayon sa Journal of Ethnopharmacology 2015, ang mga water extracts mula sa barley ay nagpakita ng potensyal bilang mild diuretic at may epekto sa pag-regulate ng urinary pH at excretion ng uric acid, isang substance na kapag sobra sa katawan ay maaaring magdulot ng kidney stones at gout. Ang kakayahan ng barley water na magpababa ng uric acid level ay mahalaga, lalo na para sa mga taong may metabolic syndrome na karaniwang kasama sa aging population. Ayon sa Nutrition and Metabolism 2016, ang isang 4-week intervention gamit ang barley extract ay nagresulta sa makabuluhang pagbaba ng serum uric acid at creatinine levels sa mga pasyenteng may mild renal impairment. Ipinapakita ng datos na ang natural na compounds sa barley ay maaaring tumulong sa pagsasaayos ng renal clearance at sa pagbawas ng workload ng kidney. Isa rin sa mga itinuturing na benepisyo ng barley water ay ang epekto nito sa lipid profile. Ang mataas na cholesterol at triglycerides ay nauugnay sa atherosclerosis, na kapag naapektuhan ang mga ugat sa kidney-renal arteries, ay maaaring magdulot ng ischemic nephropathy. Ayon sa isang clinical trial na isinagawa sa Japan at inilathala sa Plant Foods for Human Nutrition 2012, ang barley intake ay may positibong epekto sa LDL cholesterol at HDL ratio. Sa konteksto ng kidney health, ang maayos na lipid profile ay mahalaga upang mapanatili ang sapat na daloy ng dugo sa mga nephron. Para sa mga senior na may early-stage kidney dysfunction o gustong maiwasan ang paglala ng kondisyon, ang barley water ay maaaring idagdag sa pang-araw-araw na hydration routine. Gayunman, mahalagang tandaan na ang inuming ito ay hindi kapalit ng gamot o therapy na inireseta ng doktor. Dapat pa ring kumonsulta sa healthcare provider, lalo na kung may kasalukuyang iniinom na maintenance medication o may kasamang electrolyte imbalance. Sa paghahanda ng barley water, mainam na gumamit ng buong butil ng barley pearl o haled at pakuluan ito sa tubig ng hindi bababa sa 30 minuto. Iwasan ang paglalagay ng asukal o artipisyal na pampalasa upang mapanatili ang nutritional value nito. Ang simpleng kombinasyon ng tubig at barley ay sapat na upang makuha ang benepisyong diuretic at anti-inflammatory ng natural na sangkap na ito. Sa kabuuan, ang barley water ay isang abot-kayang, ligtas, at epektibong opsyon upang suportahan ang kidney function ng mga senior citizens. Sa tulong ng makabagong ebidensya at tradisyonal na kaalaman,
makikita na ang tamang paggamit ng mga natural na pagkain at inumin ay maaaring maging mahalagang bahagi ng pangangalaga sa kalusugan ng bato habang tumatanda. Ang pag-inom ng lemon water ay isa sa mga pinakasimpleng paraan ng hydration na may kasamang potensyal na benepisyo para sa kalusugan ng bato, lalo na sa mga senior citizens. Kilala ang lemon sa taglay nitong citric acid, isang organic compound na natural na matatagpuan sa citrus fruits na ayon sa maraming pag-aaral ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa pagbuo ng kidney stones at sa pagpapabuti ng urinary health. Sa isang clinical guideline mula sa National Kidney Foundation 2020, ipinahiwatig na ang citrate, ang aktibong anyo ng citric acid sa katawan, ay may mahalagang papel sa pag-regulate ng urinary pH at sa pagpigil ng calcium stone formation. Kapag ang citrate ay sapat sa ihi, nakakatulong ito upang hadlangan ang pagsasama-sama ng calcium at oxalate or phosphate, dalawang pangunahing sangkap sa pagbuo ng kidney stones. Ayon sa Clinical Nephrology 2015, ang citrate ay may kakayahang i-bind ang calcium sa ihi. Kaya't pinipigilan nito ang pagbuo ng mga solid crystals sa urinary tract. Sa mga matatanda, ang panganib ng kidney stones ay maaaring tumaas dahil sa mababang fluid intake, altered urinary pH, at mga comorbid conditions tulad ng hypertension at diabetes. Kaya't ang simpleng pagdagdag ng lemon sa tubig ay isang praktikal na hakbang upang makatulong sa pag-neutralize ng mga acid at pag-promote ng regular urination. Sa isang pilot study na inilathala sa Journal of Urology 2007, natuklasan na ang pag-inom ng 120 ml lemon juice na hinalo sa tubig 2 beses sa isang araw ay nagresulta sa makabuluhang pagtaas ng urinary citrate levels sa mga pasyenteng may history ng calcium stones. Maliban sa citric acid, ang lemon water ay nagbibigay din ng maliit na halaga ng potassium, isang electrolyte na mahalaga sa fluid balance at nerve function. Gayunman, para sa mga pasyenteng may advanced chronic kidney disease (CKD) o may problema sa potassium excretion, mahalaga pa ring kumonsulta sa doktor bago isama ito sa pang-araw-araw na diet. Isa rin sa mga benepisyo ng lemon water ay ang epekto nito sa hydration status ng katawan. Ayon sa Annals of Nutrition and Metabolism 2013, ang regular na fluid intake ay critical sa maintenance ng glomerular filtration rate (GFR), at ang pagkakaroon ng mild dehydration sa matatanda ay isa sa mga underestimated na risk factor sa pagkasira ng kidney. Ang lasa ng lemon ay maaaring magsilbing natural na insentibo upang uminom ng mas maraming tubig, lalo na sa mga matatandang may mababang uhaw, blunted thirst mechanism, na karaniwan sa aging process. Importante ring tandaan na ang lemon water ay dapat inumin ng walang idinagdag na asukal o artipisyal na sweetener upang mapanatili ang potensyal na benepisyo nito sa bato. Maaaring inumin ito sa umaga o buong araw, gamit ang maligamgam o malamig na tubig. Depende sa preference ng individual. Hindi ito nangangailangan ng mataas na gastos o komplikadong paghahanda, kaya't mainam itong idagdag sa pang-araw-araw na hydration routine ng mga senior. Ng kalahatan, ang lemon water ay hindi gamot. Ngunit may suportang papel ito sa kidney health sa pamamagitan ng citrate content nito at sa pagpapalakas ng hydration. Ang mga matatandang walang contraindication sa citrus intake o sa potassium levels ay maaaring makinabang mula sa regular na pag-inom nito bilang bahagi ng isang kidney-supportive lifestyle. Habang hindi nito mapapalitan ang pangangailangang medikal, ito ay isang abot kaya at ligtas na karagdagan
sa araw-araw na diet upang mapanatili ang kalinisan ng urinary tract at maiwasan ang komplikasyon tulad ng kidney stones na madalas ay tahimik, ngunit masakit kapag lumala. Ang sambong Blumea balsamifera ay isang halamang gamot na matagal nang ginagamit sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Southeast Asia bilang natural na remedyo sa mga kondisyon sa urinary tract. Kabilang ang kidney stones at mild fluid retention. Sa mga senior citizens, kung saan ang kidney function ay natural na humihina sa paglipas ng edad. Ang sambong tea ay itinuturing ng ilan bilang isang potensyal na pandagdag na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng urinary elimination at pagbawas ng renal workload. Basta't ito ay ginagamit ng tama at may gabay ng propesyonal sa kalusugan. Ayon sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, PTAHC, ang sambong ay opisyal na kinikilala at aprobado ng Department of Health DOH bilang isang diuretic at anti-urolithiasis agent. Ibig sabihin, tumutulong ito sa pagpapalabas ng sobrang tubig sa katawan at sa pagpigil sa pagbuo ng kidney stones. Ang diuretic action nito ay resulta ng mga aktibong compound gaya ng camphor, borneol at cineol na may kakayahang pasiglahin ang daloy ng ihi, isang mahalagang mekanismo sa paglilinis ng kidney at pagbabawas ng sodium retention. Isang in vitro at animal study na isinagawa ng Journal of Natural Medicine's 2010 ay nagpakita na ang sambong extract ay may antioxidant at anti-inflammatory effects sa kidney tissue ng mga hayop na may induced nephrotoxicity. Ang mga resulta ay nagpapahiwatig na ang regular, ngunit kontroladong paggamit ng sambong ay maaaring makatulong sa pagbawas ng oxidative stress, isang pangunahing salik sa pagkasira ng mga nephron sa mga pasyenteng may early-stage CKD. Dagdag pa rito, ang mga flavonoids at essential oils na taglay ng sambong ay may antimicrobial properties. Bagaman hindi ito direktang lunas sa urinary tract infections UTIs, may ilang preliminary studies tulad ng isinagawa sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2013 na nagpapahiwatig na ang sambong extract ay maaaring may adjuvant role sa pagpigil sa pagdami ng ilang pathogenic bacteria sa urinary tract. Para sa mga matatandang babae na mas madalas makaranas ng UTI, ito ay isang mahalagang konsiderasyon upang mapanatili ang malinis na daanan ng ihi at maiwasan ang secondarily induced kidney stress. Gayunpaman, mahalagang linawin na ang sambong tea ay hindi dapat gamitin bilang kapalit ng iniresetang gamot, lalo na sa mga pasyenteng may moderate to severe kidney disease o sa mga umiinom ng maintenance medications tulad ng ACE inhibitors o diuretics. Ang labis na diuresis, sobrang pag-ihi ay maaaring magdulot ng electrolyte imbalance, lalo na ng potassium at sodium, na delikado para sa mga may existing renal impairment. Ayon sa National Institutes of Health (NIH), ang paggamit ng herbal diuretics ay kailangang suriin muna sa pamamagitan ng blood chemistry tests at regular na monitoring ng kidney function. Sa praktikal na aspeto, ang sambong tea ay maaaring ihanda mula sa tuyong dahon ng halamang sambong na pinakuluan sa malinis na tubig sa loob ng 10 to 15 minuto. Mainam itong inumin ng walang asukal, 1 o 2 beses sa isang araw. Depende sa payo ng doktor. Hindi ito inire-rekomenda para sa mga taong may low blood pressure, may electrolyte disorders, o umiinom ng potassium-sparing diuretics. Sa konklusyon, ang sambong tea ay isang tradisyonal na halamang may potensyal na benepisyo
sa urinary at kidney health. Partikular sa mga senior citizens na may mild fluid retention o nais pangalagaan ang kanilang kidney sa natural na paraan. Gayunman, ang paggamit nito ay kailangang may kasamang pag-iingat, wastong impormasyon, at konsultasyon sa doktor. Sa ilalim ng tamang gabay, maaari itong maging bahagi ng holistic na pamumuhay upang suportahan ang kidney function habang tumatanda. Habang tumatanda, ang pagbibigay pansin sa mga simpleng aspeto ng nutrisyon ay nagiging mas mahalaga, lalo na pagdating sa kalusugan ng bato. Sa kabuuan ng video na ito, ating natalakay ang 3 uri ng pagkain: processed meats, instant at canned foods, at artificial sweeteners na maaaring magdulot ng stress at pinsala sa kidney function ng mga senior citizens kapag kinokonsumo ng labis o tuloy-tuloy. Sa kabilang banda, ating tiningnan din ang 3 inumin barley water, lemon water, at sambong tea na, kung gagamitin ng tama, ay maaaring makatulong sa hydration, toxin elimination, at pag-iwas sa mga kondisyon tulad ng kidney stones. Mahalagang tandaan na walang iisang pagkain o inumin ang makapapalit sa tamang diagnosis at gamutan. Subalit, sa tulong ng tamang kaalaman at maliliit na pagbabago sa araw-araw na diet, maaaring mapabagal ang paglala ng kidney deterioration, lalo na sa mga edad 16 pataas. Ang pag-iwas sa sobrang sodium at chemical na additives at ang pagpili ng mga natural at functional na inumin ay hakbang na praktikal, abot-kaya, at suportado ng siyentipikong ebidensya. Kung kayo po ay senior citizen, caregiver, o bahagi ng pamilya ng isang taong may kidney risk, hinihikayat naming sundan ang mga rekomendasyong ito bilang bahagi ng holistic na pangangalaga sa kalusugan. Ugaliing basahin ang nutrition labels, uminom ng sapat na likido, at kumonsulta sa inyong healthcare provider bago simulan ang anumang dietary adjustments, lalo na kung may iniinom na gamot o existing medical condition. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share sa iba pang maaaring makinabang. Mag-subscribe sa Katawang Alerto para sa mas marami pang edukasyong medikal na nakatuon sa senior wellness, at i-comment sa ibaba. Aalagaan ko ang kidney ko bilang inyong personal na commitment sa mas malusog na pamumuhay.